Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Ngayon mga kababayan, actually, kapag manood ka ng movie or pelikula, sa umpisa kasi ang bida nabubugbog. Sa umpisa ang bida sinasaktan. Pero bandang huli, ang bida kahit nabugbog, kahit nasaktan, kahit kinakawawa, siya pa rin yung panalo. 'Di ba? Oh. Sana magets ninyo 'yon. Pangalawa, ang langgam, maliit 'yan. Ang langgam, maliit na insekto, pero pag nangagat 'yan, masakit at nararamdaman ang kagat. 'Di ba? Speaking of maliit, masakit. Ang rally kasi ng Sara impeachment nilalait, no? Nilalait ng mga DDS na nilalangaw daw. Konti lang daw ang umattend. Kaya konti lang daw ang umattend kasi nga hindi daw sang-ayon na ma-impeach si Sara. Para sa akin tandaan po ninyo, konti man kaming nandun, pero libo-libo naman ang nanood sa live. 'Di ba? Kasi alam niyo kung bakit hindi mo kailangan marami ang dadalo para makita mong marami ang sumusuporta. Bakit? Una, ang mga pro impeachment kasi may mga trabaho. Hindi mangyari at hindi maaari na ang trabaho or hanap buhay ng mga pro-impeach kay Sara mag-absent para lang umattend sa rally. 'Di ba? Hindi pupwede na yung mga trabaho na mga gustong mag-resign or ma-impeach si Sara ay aabalain. Ituloy mo lang yung trabaho mo, manood ka lang, kung anumang rally yan, okay na. Hindi mo kailangan mag-absent, hindi mo kailangan pumunta doon, hindi mo kailangan umuwi at gumastos mula pa sa ibang bansa para lang sa rally na ma-impeach si Sara. Bakit? Aanhin mo yung milyon-milyon na dumalo. Kung isa, 200 lang naman na kongresista at 24 ka senador lang naman ang magpapa-impeach kay Sara. 'Di ba? 'Di ba? Aanhin mo yung, alam nyo, yung milyon-milyon na dadalo sa rally, walang kwenta yan. 300 lang ka congressman at 24 ka senador lang ang kailangan. Hindi mo kailangan milyon. No, hindi mo kailangan milyon na pumunta sa rally para i-impeach si Sara. Bakit? Wala namang kwenta ang rally na milyon-milyon ang dadalo kasi 300 plus lang na congressman at 24 ka senador, no? Kalahati lang 'yan ang boto, tanggal na si Sara. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kunti man lang ang rally ng mga pro-impeachment for pro-impeach Sara rally, hindi po nangangahulugan na konti lang ay wala nang gustong ma-impeach si Sara. Bakit? Hindi namin kailangan na umabot ng milyon-milyon at daan-daang libo, no, sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas na mag-rally katulad sa ginawa ng INC. Hindi kailangan na makipagkumpetensya sa rally. Bakit? Walang saysay, walang kwenta yung pagsisigaw-sigaw sa rally na milyon kayong nandyan kung hindi pa binubutuhan ng kongresista at senador. Nasa kamay lang ng congressman at senador ang magpapatanggal kay Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang langgam, maliit na insekto, pero pag kumagat yan, masakit. Ganun din katulad sa amin, mga vloggers, pro-vloggers o pro-admin vloggers at kakamping vloggers na nagsanib puwersa para sa impeachment ni Sara. Hindi po nangangahulugan na konti lang kami ay hindi po maririnig yung aming pananawagan. Magulat na lang kayo. Antayin nyo pagkatapos ng eleksyon, baka mag-iba ang ihip ng hangin at maraming DDS na aatakihin sa puso. Kapag nalaman ninyo, kung noon sinabi ni BBM, impeachment is wasting of time. Ngayon, timing is poor. So, ibig sabihin,
Gusto man ni BBM na i-impeach si Sara, yun nga lang ang problema, kinulang sa oras, kapos sa oras. So, huwag kayong mag-expect at huwag nyong maliitin na porket maliit lang ang taong dumalo sa pro-impeach Sara rally ay wala nang gusto, 'di ba? At nilangaw daw, konti lang daw, 'di ba? Kasi mas marami daw nagmamahal kay Sara. Hindi po nagsisinungaling, no, ang notification ng aking YouTube channel. Ako pa lang to na vlogger. Ilan na ang lumabas na sumagot sa aking mga katanungan? Actually mga kababayan, meron kasi akong tinanong, no, sa aking community, sa aking YouTube channel, at tinanong ko dito, pabor ba kayo na ma-impeach si Sara? Tignan po natin kung ilan po ang komento ng pagpapa-impeach. Nakita nyo naman sa channel ko pa lang. Channel ko pa lang, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Eto na. Eto umpisahan ko. Ayan. Sabi ko dito, tignan nyo, basahin ninyo. Ano ang kaibahan ni Sara Duterte kay Leni Robredo? Ang sagot, 31,000 ang sumagot na kurakot. Ito naman, payag ka ba na ma-impeach si BP Sara? Ayan. Payag ka ba na ma-impeach si BP Sara? Ilan katao ang nag-okay? 10K. 10,000. Ang nag-comment, 2.3K. Kaya dito pa lang sa YouTube channel ko, hindi mo na kailangang mag-rally. 10,000 ang nag-like na ma-impeach si Sara. Take note, ang subscribers ko 155,000. 10,000 ang okay na ma-impeach si Sara. Dito pa lang sa channel ko kahit sabihin yung nilangaw ang rally ng mga pro-admin vloggers and kakamping vloggers, pero sa social media namin, hindi kami kinapos. Sa akin pa lang yan payag ka ba na ma-impeach si BP Sara? Ang sagot, 10k likes and 2.3k comment. At ang sabi dito, yes po, dahil nakita natin anong klaseng nung siya ang president, kung siya ang maging presidente natin. Tinanong ko pa nga dito, isa pa bago, 1 hour ago ko na post. Kung ngayon na ang eleksyon, sinong pipiliin mo sa kanilang dalawa? Si Leni o si Sara? Makikita nyo yan bukas. I-update ko. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyong maliitin kung kunti lang ang nasa rally. Bakit? Hindi po kami nag-rally para abalahin yung mga pro-impeach si Sara na mga supporter. Hindi namin pwedeng umabsent ka, umuwi ka sa abroad para sumali ka sa rally. Itigil mo yung trabaho mo para sumali ka sa rally. Hindi ganun. Inisip namin ang kinabukasan ng taong bayan. Hindi namin pinapairal na kailangan mong sumali kasi pag hindi ka sumali sa rally, matitiwalag ka. Pag wala ka sa attendance, matitiwalag ka. Di ba? Hindi kami ganun. Alam ko ang kalakaran ng iba dyan. Pag hindi ka makita sa rally, kapag wala ka sa attendance, matitiwalag ka. So ito pa nga lang katanungan ko, payag ka ba na ma-impeach si BP Sara? 10K. 10,000 ang nag-okay. So means to say, maraming gusto na ma-impeach si Sara. Sa akin pa lang yan. Ilang daang vloggers yan na nakasuporta kay BBM at kakamping, na may mga supporters, may mga vloggers, no, na may mga followers. Hindi mo kailangan na punuin yung EDSA para magpapatunay na maraming gustong ma-impeach si Sara sa social media pa lang. Di ba? Hindi mo kailangan magbayad ng tao para mapuno ang EDSA. Hindi mo kailangan manakot na matiwalag pag hindi umattend sa rally. Be practical. Magtrabaho ka lang, mag-okay ka lang, okay na. Hindi mo kailangang manakot. Na pag hindi umattend, may penalty. Pag hindi umattend, malaki ang monthly dues. Totoo ba yun? Kaya, maliit man sa inyong paningin, ang langgam nga, kapag nangagat, masakit. Di ba? Tandaan nyo, pagkatapos ng eleksyon, midterm election, baka maraming didiis.
ang hihimatayin at baka si Digong matuluyan ng matigok pag nalaman niyang ma-impeach ng anak niya. So yun lang mga kababayan, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Tandaan nyo, nag-umpisa akong pagiging vlogger, 1 tao lang ang subscribers ko. Pero ngayon, umabot ng 100 at 55 ang nag-subscribe sa akin. Kaya walang imposible, kumilos ka, gumawa ka ng ikakabuti para sa bansa. Maraming salamat. God first.